Eto, mainit pa ang issue ni Kiko Barsaga. Sinuspinde mga bossing si Kiko Barsaga. Inuna pang suspindihin si Kiko Barsaga kesa sa mga hayop, mga magnanakaw na mga congressman at mga senador at magnanakaw na magpinsan na presidente at speaker. Mas nauna pang sinuspinde si Kiko Barsaga. Ano ba ang rason bakit si Kiko Barsaga ay sinuspinde? Si Kiko Barsaga po ay naglalabas ng kanyang mga saloobin sa social media, sa mga interviews. Bakit? Ano ba yung pinalalabas ni Kiko Barsaga? Nakakasama ba sa bayang Pilipinas? O yung nilalabas niya ay yung mga gumawa ng masama sa bayang Pilipinas? Ang tinitira dito ni Kiko Barsaga ay yung mga kawatan ng mga kasamahan niya. Ang tinitira dito ni Kiko Barsaga ay si Sandro Marcos na may insertion na 50 billion. Mahigit 50 billion na insertion. Ang tinitira dito ni Kiko Barsaga, si Bongbong Marcos na may 100 billion na insertion at di umano. Napag-alaman natin mula doon sa mga expose ni Zaldico na kumita ang magpinsan ng 56 billion yata. Naghati. Tapos meron pang another 20%. Sabi nga parang 70 billion in total yung nakuha nitong mga demonyong pamilya na ito. Plus, kung magkano man yung porsyento, kasi hindi naman sinabi ni hindi naman sinabi ni tawag din hindi sinabi ni Zaldico na itong si Sandro Marcos ay nagnakaw. Hindi man niya sinabi yun. Sinabi lang ni Zaldico na may insertion si Sandro Marcos at nagagalit si Sandro Marcos na kulang ng 8 billion, kulang ng 8 billion yung idiniliver sa kanya na hindi ko alam kung pera na yan o insertion Oo, pero nagre-react sila talaga, galit na galit sila at sinabi nga na ako ay ganito, ako ay ganyan, hindi totoo yan na yung bagong champion ng DDS. Samantala makikita naman natin, aso naman nila yan. Tinrider lang talaga nila, wala kasing mga puso at kaluluwa itong mga ito, lahat na lang tinatrider nila Lahat ng nakapalibot sa kanila, tinatrider nila. Antay ko na nga lang i-triderin nila. Inaantay ko na lang triderin nila si Claire Castro sa nauna pa nasuspindi ito si Kiko Barsaga kaysa dito sa mga pinaghihinala ang mga kawatan na ito sa gobyerno dahil lang si Kiko Barsaga ay naglalahad ng kanyang mga nalalaman, naririnig, naglalahad ng kanyang saloobin patungkol sa pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Walang hiya. Samantalang ang dami-dami ethics complaint ito dahil daw sa kanyang mga ikinikilos is unbecoming of a congressman. Tangina ninyo, mga bait-baitan kayo. In retaining and failing to remove publicly viewable, inappropriate, and indecent photos to be unparliamentary and unbecoming of a House member, taken in their entirety, the actions of Rep. Barsaga bring contempt, discredit, and disrepute to the name of the House of Representatives. Tangina nito Alam mo yung tsuhin mo? Yung tsuhin mo may kasamang babae sa picture. Diba? Si Abalos, tsuhin niya yan, si Benar Abalos Yung tsuhin mo may kasamang babae, may asawa na naturingan, tas may kayakap sa picture, tas putyang ina, ethical standards ang pinag-uusapan yung mga ulul kayo. Mga hudas. Ito pa, mga makabayan black na to. Yung mga kasamahan nila sa bundok, nakikipagbarilan sa mga sundalo. Nire-recruit nila anak ng may anak, imbis na nag-aaral, nire-recruit nila para mag-armas. Yan ba ang ethical standards na sinasabi nyo? Tangina nyo, mga hipokrito kayo. Huwag kayong magmalaki. Bago pa man ang botohan, tila tanggap na ni Barzaga ang magiging hatol ng plenaryo. Pero may pahabol pa siyang sundot laban sa administrasyon bago tuluyang suspindihin. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Di ba? Hindi hihinto yan. Okay, sige, suspindihin nyo ko, wala akong pakialam, pero hindi magbabago ang aking damdamin na dapat panagutin si Bongbong Marcos sa krimen ng pagnanakaw sa bayang Pilipinas dahil siya ang pumirma ng pinakamaanumalya, pinakakurakot at magnanakaw na budget sa history ng Pilipinas, ang 2025 GAA. At kung saan napakaraming mga kababayan natin ang namatay dahil sa baha. Napakaraming mga halaga ng kagamitan ang nasira dahil sa baha. At kagagawan niyan ng mga sistematiko
na pangungurakot na sindikato sa Pilipinas, kasama ang presidente, kasama ang pinsan niyang speaker, dating speaker, at ang kanang kamay ng kanyang pinsan na si Saldico, kasapakat itong mga buwaka ng ina mga congressman at senador na may mga insertion na mga ghost projects naman, at itong mga DPWH na mga taga DPWH na dapat ay binibitay ng patiwarek. Hindi yan ang sinasabi ko eh. Hindi nyo mapapatahimik ito si Kiko Barzaga. The only way na mapatahimik mo yan, patayan mo ng mic, which is ginawa nila. Pinatayan nila ng mic si Kiko Barzaga. Too many people have died and too much money was plundered. Point of order, Mr. Pero Speaker. bago pa man matapos ang kanyang speech, Ayaw talaga eh. Paano ka, mantakin mo supposedly, ang congressman ay boses ng taong bayan, boses ng kanyang distrito, pero binabawalan siya magsalita. Ayan na siya ng mikropono. Point of order. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate when Majority President Leader. Marcos leaves Malacanang. Yun na yun ang panawagan niya. Dapat mawala ka na sa Malacanang, which is panawagan din niya ng taong bayan. Mantakin mo, pati yung panawagan na umalis na siya sa Malacanang. Putsang ina, seditious na ngayon. At ang nagsasabi ay ito pang mga dignitaries at mga mga tawag dito, mga abogado at mga luminaries ng batas. Yun pa yung mga nagsasabi na hindi saklaw ng freedom of expression ng pagpaparesign sa presidente. Kung hindi ka na masaya bilang isang botante at bilang isang taxpayer, hindi ka na masaya sa ginagawa ng mga nasa pamahalaan. Putang ina yan. Di talagang pagre-resignin mo yan, sisisantihin mo yan. O anong masama doon? Anong nakasakit doon? Hindi ka naman nag-aarmas, hindi ka naman lumalabag sa batas. Sinasabi mo lang naman na hindi ka na masaya sa kanya. Anong masama roon? Kukulong mo ko dahil doon, anak ng tinapay talaga. He took the deaths and imprisonment Point of of order, Mr. Speaker. thousands. Giit naman ng ilang kongresistang hindi pumabor na suspendihin si Barzaga, may mas mahalaga pa raw na isyong dapat unahin kesa rito. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya. Ayun sakto. Nasa screen pa yung dalawang Judas. Si Burikat na mahilig sa saging. At etong hindi nanalong senador na para manalo nag-party list na champion daw sila ng human rights, pero yung mga kasama nila sa Congress na pa-practice ng kanilang basic human rights, which is magsalita laban sa maling pamamahala, na sila naman ganun, pero bumoto sila na yes. Mga hipokrito. Kaysa sa mga mas seryosong isyong Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga, mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. This move will not help us to move in that direction. Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Totoo. Kahit magmiyaw-miyaw ng 3 taon dire-diretso si Barzaga, walang mawawalang pondo ng taong bayan natin. Wala. Yung mga taga-distrito niya, kung binoto siya, kahit nagmamiyaw-miyaw siya, tapos nakikita nila na nagtatrabaho siya, walang problema. Tangin, kahit mag-tumbling yan ng 3 days, dire-diretso. Walang pakialam na basta walang pondo ng gobyerno na sasayang eh. Okay lang yan. Pero kung matatanggal siya sa posisyon dahil lang nire-represent niya yung kanyang distrito at sabi ng kanyang distrito magnanakaw itong gobyerno, tatanggal mo siya ng boses, mali yun. Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno ang isang batang congressman o ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno? Epektibo agad ang 60-day suspension laban kay Barzaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Ayan. Nauna nilang nauna nilang sinuspindi yan. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay